Mga kaibigan, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa aking YouTube channel na Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga nakakakilabot na kwentong hatid sa inyo gabi-gabi. Kung bago ka pa lamang sa ating munting tambayan ng mga nakakapangilabot na istorya, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe upang hindi ka mahuli sa bawat kakaibang kwento ng kababalaghan na aking ibinabahagi. Sumali na rin sa ating lumalaking komunidad ng mga adik sa takot at suspense at maging isa sa mga unang makaranas ng kilabot sa bawat upload. Ngayong gabi, hahayaan natin ang ating mga isipan na maglakbay sa isang kakaibang dimensyon kung saan ang bilis ng pag-iisip ay laban sa bagal ng oras. Isang simpleng pagsubok sa Makati Medical Center ang magdadala kay Katrina sa isang nakakapanindig balahibong karanasan na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang isip lakas na dapat sana'y magpapatalas ng kanyang kaisipan ay magiging susi sa isang bangungot na hindi niya inakalang mararanasan. Sa bawat tiktak ng orasan, sa bawat hagod ng segundo, maghahatid sa atin si Katrina sa isang nakakabinging, katahimikan at mabagal na paghihirap. Ano nga ba ang kahihinatnan ng kanyang pagtakas mula sa hindi maipaliwanag na kabagalan ng mundo? Samahan ninyo ako at alamin natin ang misteryo sa likod ng sabilis ng isip sa bagal ng oras. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito'y tiyak na magtatak sa inyong gunita hanggang sa huling sandali. Sa isang maliwanag at modernong silid ng Makati Medical Center, makikita si Katrina na naghihintay, kalmado ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Binabasa niya ang mga papeles ng pagsang-ayon sa klinikal na pagsubok. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumudulas sa bawat pahina. Ang paligid ay puno ng mga kabataang profesional na tulad niya. Lahat ay umaasang kumita at makatulong sa siyensya. Ang hangin ay may halong amoy ng antiseptiko at pag-asa. Inabot ng isang nakaputing lab gown na siyentipiko ang isang maliit na bote ng isip lakas kay Katrina. Makikita sa kanyang mukha ang bahagyang kaba habang tinatanggap niya ito. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Tinitigan niya ang bote, nag-aatubili bago niya tuluyang ininom ang laman nito. Para sa agham, bulong niya sa sarili. Pagkatapos, inumin ang isip lakas. Nakaramdam si Katrina ng kaunting pagkahilo na agad ding nawala. Sa loob ng ilang minuto, namangha siya sa biglaang pagbilis ng kanyang kakayahang magbasa at umintindi ng impormasyon mula sa kanyang tablet. Parang nagbukas ang isang bagong mundo sa akin, niya sa sarili, habang mabilis na naglilipat ng mga pahina. Ang mga siyentipiko na may halo-halong pagtataka at pagkamangha ay nagtatala ng mga obserbasyon habang binabantayan si Katrina. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahiwatig na ang nangyayari kay Katrina ay lumalampas sa kanilang mga inaasahan. Ito na ba ang simula ng isang bagong kabanata sa siyensiya? Tanong ng isa sa kanila habang ang iba ay patuloy na sumusulat sa kanilang mga clipboard. Sa isang maalinsangang hapon, naglalakad si Katrina palabas ng ospital patungong sakayan. Ang paligid ay abala at maingay, ngunit sa kanyang pandinig, tila bumabagal ang ingay ng syudad. Ang mga busina ng sasakyan, ang sigawan ng mga tao, at ang pagaspas ng mga ibon ay parang nagiging isang malabong musika sa kanyang tainga. Sa loob ng kanyang condo unit sa Bonifacio Global City, sinubukan ni Katrina na magpahinga. Nagbukas siya ng telebisyon, ngunit ang bawat salita mula sa balita ay tila
nag-iitso at humahaba. "Anong nangyayari sa akin?" tanong niya habang nakatitig sa lumalabong screen. Ang bawat titik ay parang lumulutang palayo. Nagdesisyon si Katrina na magluto ng adobo, isang paborito niyang ulam. Habang nagluluto, ang pagbagsak ng bawat patak ng tuyo at suka sa kawali ay tila nagiging malalim at mabagal na tunog, at ang bawat sandali ay nagiging mas mahaba. Ang amoy ng adobo ay nagpapalakas sana ng loob niya, ngunit ngayon ay parang isang pabigat sa kanyang dibdib. Habang kumakain, nararamdaman ni Katrina na ang kanyang pagnguya at paglunok ay tila nagiging isang mahabang proseso, at ang kanyang pagkabalisa ay lalong tumitindi sa bawat segundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Paano kung hindi na bumalik sa normal ang lahat? Bulong niya sa sariling anino sa salamin. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang tanong ang naglalaro sa kanyang isipan: hanggang kailan niya mararanasan ang ganitong kalagayan? Ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit ang oras ay tila tumatangging sumabay sa kanyang pag-aalala. Ano ang mangyayari kay Katrina sa susunod na yugto ng kanyang hindi inaasahang paglalakbay? Sa gitna ng kanyang kwarto, pilit na pinipikit ni Katrina ang kanyang mga mata. Umaasang sa bawat pagpikit ay makakatakas siya sa bangungot na kanyang nararanasan. Ngunit sa bawat pagpikit, ang kadiliman ay tila mas mabigat at mas makapal kaysa dati, na parang isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapalakas sa kanyang pagkabalisa. Hindi na makatiis, nagpasya si Katrina na uminom ng tulog-todo. Umaasang ito ang magiging susi sa kanyang inaasam na pahinga. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang gamot ay parang nagpabagal palalo sa takbo ng oras. Habang nilulunok niya ang gamot, naghihintay siya sa epekto nito. Ngunit sa halip na dalhin siya sa kanyang pinapangarap na pagtulog, lalo lamang itong nagpalala sa kanyang sitwasyon. Nakahiga si Katrina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa orasan sa dingding ng kanyang kwarto. Ang bawat paglipat ng segundo ay tila isang oras, at ang kanyang pagkabalisa ay napalitan na ng takot at desperasyon. Ang oras ay tila isang kalabang ayaw siyang palayain, isang kalabang mas malakas pa sa kanyang kagustuhang makatakas. Sa pagmamadali, nagbihis si Katrina at nagtatakbo palabas ng kanyang kondo. Ang kanyang mga hakbang ay tila mabibigat, parang may humihila sa kanya pababa, at ang tunog ng kanyang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka, isang laban sa oras na tila hindi niya kayang manalo. Habang tumatakbo si Katrina patungo sa ospital, ang paligid ay tila nagiging mas malabo at mas tahimik. Ang mga ilaw ng syudad ay parang nagdidilim, at ang kanyang paghinga ay nagiging mas mabagal, parang may pumipigil sa kanyang bawat hininga. Ang kanyang mundo ay nagiging isang malawak na karagatan ng pag-iisa at katahimikan. Nadulas si Katrina sa isang basang parte ng kalsada. Ang sakit mula sa pagkakabagsak ay tila kumalat sa kanyang katawan ng dahan-dahan, at ang bawat segundo ng kirot ay nagiging isang walang katapusang paghihirap. Ang sakit na dapat sana'y saglit lang, ngayon ay tila isang seryen ng mga alon na patuloy na humahampas sa kanyang katawan, walang tigil, walang awa. Ang kanyang paghihirap ay hindi pa tapos.
Sa kanyang pagkakadapa, isang mas malaking hamon ang naghihintay kay Katrina, isang hamon na magtutulak sa kanya sa pinakadulo ng kanyang pagtitiis. Ano ang kakahinatnan ni Katrina sa kanyang pagtakas mula sa bangungot na ito? Ang bawat segundo ay nagiging mas mahalaga habang papalapit ang kanyang susunod na desisyon. Sa gitna ng kawalang pag-asa, gumapang si Katrina. Ang kanyang katawan ay tila pinabagal ng isang di nakikitang pwersa patungo sa MRT Ayala Station. Ang kanyang mga galaw ay mabigat at ang bawat hagod ng kanyang kamay sa semento ay nag-iiwan ng mahabang bakas na parang oras na rin mismo ang nagmamarka ng kanyang paghihirap. Ang paligid ay tila bumagal at ang mga tunog ng syudad ay naging isang malayong bulong na lamang sa kanyang mga tainga. Habang siya'y naghihintay sa platform, ang bawat anunsyo ng tren ay dumadagundong mula sa malayo at ang bawat segundo ng paghihintay ay nagiging mas mahirap at mas mahaba, na tila isang walang katapusang pagpapahirap. Ang paghihirap ni Katrina ay lalong tumindi sa bawat paghinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang pinagmamasdan niya ang riles na tila isang walang katapusang landas patungo sa kadiliman sa isang destinasyong hindi niya maabot. Sa kanyang smartphone, pinilit ni Katrina na magtipa ng isang mensahe sa social media. Ang kanyang mga daliri ay mabigat at ang bawat pagpindot sa screen ay tila isang malaking pagsisikap na parang ang bawat letra ay kailangang hukayin mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang post, nagmamakaawa si Katrina sa sinumang nasa MRT Ayala Station na tulungan siya. Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon at pag-asa na may makakita at makatulong sa kanya bago pa man dumating ang tren. Habang naghihintay sa hindi tiyak na kaligtasan, ang mundo ni Katrina ay tila nagiging mas maliit at mas nakakasakal. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala at pangarap na tila unti-unting naglalaho sa kanyang mabagal na realidad. Ang mga sandaling ito ay nagiging mas matagal at mas masakit habang siya'y naghihintay, nagdarasal at umaasa sa isang himala na magliligtas sa kanya mula sa walang katapusang bangungot na kanyang kinakaharap. Mga kaibigan, sa bawat patak ng segundo, may aral na mapupulot. Ang siyensya ay may hangganan at ang pagtaka sa realidad ay may kapalit. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad at sabay-sabay nating harapin ang dilim. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at tandaan, sa susunod na upload, baka ikaw na ang bida sa iyong sariling bangungot. Mag-ingat at manatiling gising sapagkat ang takot ay nasa bawat sulok ng iyong isipan. Paalam sa ngayon.